Akala ko na kapag nag-asawa ng mga anak ko, mababawasan ang obligasyon ko. Lalo palang madadagdagan kasi nung magkaasawa sila, hindi na sila nag-aabot ng tulong sa bahay pero shoulder kong lahat. 16 pa lang ako ay nakapag-asawa na ako dahil naghahanap ako ng pamilya kasi maaga akong naulila sa ina at ang aking ama naman ay nag-asawa ng iba. Lumaki ako sa aking lola sa mother side at nung mamatay ay nalipat ako sa pangangalaga ng tiyahin ko. Sanay ako sa pakikisama kasi mula pagkabata ay nakikisama na ako sa mga kamag-anak dahil wala naman akong matatawag na sarili kong pamilya. Hindi naging madali ang pagpasok ng maaga sa pag-aasawa. Napilitan akong mag-mature agad dahil sa edad na 17 ay nagkaanak na ako. Nakipisan kami sa mga biyanan ko sa loob ng 18 years dahil ang asawa ko'y mahinang dumiskarte sa buhay at nasanay na laging nakasandal sa magulang niya. Kaya nagsikap akong makapaghanap buhay nang ganun makadagdag sa gastusin namin. Lalo na nga't nagkasunod-sunod ang anak namin. Mabait ang mga biyanan ko at wala akong masabi sa tulong at suporta niya sa pamilya namin. Kaso ang nagiging problema namin ay ang pinanghihimasukan niya ang pagdidisiplina ko sa mga anak ko. Na kada may ginagawang mali at dinidisiplina ko ay ako pa yung lumalabas na masama sa mga anak ko, pati na rin sa asawa ko. At napapansin ko na nawawala na sa akin ng respeto yung mga anak ko, lalo na yung panganay ko. Naalala ko pa na kapag papaluin ko yung anak ko dahil nagnanakaw ito ng pera sa akin at ayaw pa nitong umamin kahit nakita naman siya ng kapatid niya. Kinampihan pa rin siya ng binan ko at hanggang sa ngayon nga ay nagbinata na ay ginagawa pa rin yun. At habang tumatagal na kasama namin ang binan ko, lalong lumalala ang ugali ng panganay ko. Ramdam ko na hindi na niya ako nire-respeto dahil binabastos na niya ako kapag pinagsasabihan ko siya. Kaya nag-decide akong bumukod at magsarili. Binigay sa amin ang kalahati ng bahay ng biyanan ko para magkaroon kami ng sarili. Dahil na rin sa nag-iisang lalaki ang asawa ko. At doon na kami nagsimulang mag-matured at nagkaroon ng sarili namin desisyon sa buhay. Sa loob ng 3 taon sa pagtutulungan namin ay nagkaroon kami ng sariling negosyo at nakapundar din ng sasakyan. Kahit papaano nakapag-ayos na rin ang bahay at sa ngayon ay malalaki na yung anak ko. At may asawa na rin ang panganay at pangalawa kong anak na lalaki. Yung bunso ko na lang na babae ang wala pang pamilya pero lahat sila ay nakapisan sa amin. Lahat sila ay nag-aaral ng kolehiyo. Marurunong din namang maghanap buhay yung mga anak ko. Lumaki sila na naitrain ko sa paghahanap buhay para hindi magaya sa tatay nilang spoiled. Pero ganun pala yon. Akala ko kapag nag-asawa na yung mga anak ko, mababawasan na yung obligasyon ko. Hindi pala. Lalo palang madadagdagan. Kasi nung magkaroon sila ng asawa, hindi na sila nag-aabot ng tulong sa bahay. Ang kita nila ay sa kanila lang pero ang lahat ay shoulder ko sa bahay. Mula pagkain, tubig, kuryente, internet at tuition fee. At nagiging problema ko rin yung panganay ko masyadong mapanglamang. At yung asawa ng panganay ko ay hindi kumikilos sa bahay at lagi lamang nakakulong sa kwarto. Bababa na lang kapag kakain, hindi maurungan kahit man lang yung pinagkainan nila. At kapag nauuna silang kumain ay hindi man lang iniisip na mauubusan yung iba. Basta magpapakabusog sila. Sa dami namin at sa kinikita namin kung hindi maghahati-hati ng tama ay magugutuman ng iba. Kaso imbes na tulungan ako ng asawa ko at pagsabihan yung anak ko, ako pa yung lumalabas na mali. Lagi niyang kinakampihan yung panganay ko kahit alam naman niya yung ugali nito. Mahal ko ang anak ko at hindi naman ako galit sa kanya. Doon lang sa maling ginagawa niya, lumalaon na ang panahon at tumatanda na rin kami. At nag-aalala ako na kapag nawala na ako ay yung panganay ko na ang dapat magpuprotekta sa mga kapatid niya. Kaso ay siya pa yung mapanglamang. Hindi ko na alam kung ano ba yung dapat kong gawin sa kagustuhan kong mapabuti yung anak ko. Kahit ako'y nagmumukhang masamang magulang sa kanya. Lalo pa nga't nakalakihan niya ang pagsisinungaling at hindi na namin alam kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Na madalas ay nagiging dahilan sa pagkakaroon ng samaan ng loob. Madalas pa na mali siyang magsalita kaya imbis na hindi magkasamaan ng loob ay nagkakaroon pa ng samaan. Sana mapayuhan mo ako at patatagin mo ang kalooban ko hanggang may panahon pa ako at magawa kong mabuting tao ang mga anak ko. Letter sender, Carmina. Ganun kasi talaga kapag ka nabibigyan kayo ng tulong. Ng kahit na sino, biyanan, kapatid, or kahit na sino pang malapit sa inyo. Para bang nagkakaroon sila na kontrolin yung buhay mo. Hindi ka naman makaangal kasi malaki yung utang na loob na binibigay nila sa'yo. Kagandahan na naibukod mo ang sarili nyo sa pamilya ng asawa mo. Kaso huli na. Nakonsinte at na-spoiled na yung panganay mo hanggang sa kinalakihan na yung attitude na kinaaayawan mo. First time kong maka-encounter ng biyanan ang namumroblema sa manugang at anak. Mami, wag nyong i-shoulder. Ang dapat ay sila ang kumikilo. Kasi turuan nyo lang din silang sumandal. Kasi may asawa na sila at doon na natapos ang obligasyon nyong financial para sa kanila. Nagawa nyo na yung obligasyon nyo bilang magulang at napag-aral na sila ng college. At sa moment na nag-decide silang mag-asawa or mag-settle, meaning kaya na nila yung sarili nila. Pero sa kwento nyo kasi na imbis mabawasan ng anak nyo, ay nadagdagan pa ng mga manugang na hindi maalam makiramdam. Nakita ko rin ang sitwasyon na sama-sama kayo sa bahay na to the point na kayo ng lahat ang gumagastos. Nagkakaroon ng alitan sa pagkain gawa ng mapanglamang yung pangalan
panganay. Bakit naging ganon yung sistema sa bahay nyo na kinupkop nyo silang lahat? Hindi mapuputol ang obligasyon nyo kung ipagpapatuloy nyong gawin kayong sandalan. Dapat nga sa sitwasyon nyo, ine-enjoy nyo na lang yung life nyo at hindi na kayo nagpapaka-stress sa mga bagay-bagay kasi malalaki na ang mga anak nyo eh. I-let go nyo sila paunti-unti at i-discuss ang obligasyon nila sa bawat sarili. Pero una sa lahat, mami, dapat mister nyo muna ang makaintindi para sabay nyong i-discuss. Ipaintindi nyo sa asawa nyo na papaano kung dumating yung panahon na wala na kayo. Hindi naman kasi kayo yung kawawa sila. Kayo na rin na nagsabi na nauubos ang panahon nyo at natatakot kayo na hindi sila maging okay sa panahon na wala na kayo. Kaya habang nandyan pa kayo, sikapin yung itama ang nakikita nyong mali. Simulan nyo sa mga bagay na hindi nyo idudulot lahat. Tiisin nyo sila para malaman nila yung obligasyon nila sa sarili nila. Sinimula ng biyanan nyo noon at ngayon na yung mister nyo naman na nagpapatuloy sa gawain ng biyanan nyo dati. Mami, patuloy at patuloy silang sasandal kasi kinukonsinti nyong mag-asawa. Kung hindi nyo puputulin ngayon, same cycle will continue.